Ivan Mayrina, GMA News. Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito yung 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita nyo po yan. At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo. Dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2. Kung di ako nagkakamali, 60.7%. Pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. But still, nandun pa rin po tayo sa range. It's supposed to be below 70%. And can you tell us kung ano pong targets in the next 3 years of the administration? Kasi po, sa unang SONA ng Pangulo, if I may point it out, a target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio. Sa ganyang katanungan, tatanungin po muli natin ang DOF at yung ating economic team patungkol po dyan para mas detalyado ang aking maiulat sa inyo. Thank you. Last question, Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po, Yusek. May panukala po sa Senator Cheese Escudero na ipawalang bisa yung bank secrecy law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na suportahan yung panukalang ito? And if ever na maging batas, bukas din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno. So, hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. That was the last question. Thank you, MPC. At gusto ko lamang palang i-update po kayo dahil nung nakaraang araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa inyo bawat isa. So, ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug free. So, ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. At ang iba mga pangalan po ng barangay ay ibibigay ko rin po sa inyo pero hindi ko po lahat masasabi. Meron dito pong Maghipid sa Lope de Vega sa Northern Samar, San Jose, Barangay San Jose sa Municipality ng Lope de Vega, Northern Samar, Jebonawan, Lope de Vega, Northern Samar at nandito po yung iba mga pangalan. So, ibibigay ko na lamang sa inyo at para po magkaroon kayo ng konting detalye. At yung iba po na gusto niyo pa po ng detalye, maaari po niyong itanong mismo sa PIDEA. Okay?